The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Peter approached Jesus and asked him, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as 7 times? And Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. At that the servant fell down, did him homage, and said, Be patient with me, and I will pay you back in full. Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, Pay back what you owe. Falling to his knees, his fellow servant begged him, Be patient with me and I will pay you back. But he refused. Instead, he had the fellow servant put in prison until he paid back the debt. Now, when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you? Then in anger his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgive his brother from his heart. When Jesus finished these words, he left Galilee and went to the district of Judea across the Jordan. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Blessings are meant to be shared. Ang mga mabubuting bagay, mga biyayang tinanggap natin mula sa Diyos, dapat ibahagi din natin. Lahat ng magandang bagay na binigay sa atin ng Diyos, huwag nating sarilinin. Ibahagi natin sa iba. At hindi ito nangahulugan ng material na bagay. Hindi lang to pera, pagkain, damit, o mga bagay-bagay. Ito'y pa rin sa mas mahalagang mga bagay. Binigyan tayo ng Diyos ng pagmamahal, magbigay din tayo ng pagmamahal. Minahal tayo ng Diyos, magmahal din tayo. Tinulungan tayo ng Diyos, tumulong din tayo sa iba. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, magtiwala din tayo sa iba. At pinatawad tayo ng Diyos, magpatawad din tayo. Yung ating tinanggap mula sa Diyos, ibahagi natin sa iba. Sapagkat kapag yung binigay ng Diyos, sinarili mo, tinago mo yan, ay masasayang yan. Mabubulok, masisira lang yan. Alam ko naman yung kwento ng isang seminarista. Dinalaw ng kanyang mga magulang. At yung kanyang mga magulang, may maraming dalang pasalubong. May puto, dinuguan, pansit, ang dami. At kabilin-bili na ng nanay, Nak, ang dami ito ha. Bigyan mo yung mga kasamahan mo dito sa seminaryo. Bigyan mo sila ha. Pero yung seminarista medyo matakaw. Mataba. Sabi niya, hindi. Mamaya, pag tulog ng lahat, pag lights out na, kakainin ko ito mag-isa. Tinago niya doon sa lagayan ng mga, malapit sa kisame, mga maleta. Tinago niya, siniksik niya doon. And daming activities. Nalimutan niya. Isang araw, 2, 3 araw. 4 na araw May naamoy. May mabahaw. Tinunto nila, ayun. May panis na pagkain nakatago doon. At pag kinain mo yan, maaaring hindi lang sasakit yung tiyan mo maaaring mamatay ka. Food poisoning. Panis na sira Kabilin-bili na ng nanay. Mamigay ka Hindi na ginawa.
Andyan yung kabilin-bilinan ng Diyos sa atin. Pinatawad kita, magpatawad ka ha. Sapagkat yung patawad na yan, na binigay ng Diyos sa iyo, pag hindi mo yan binigay, inimbak mo yan sa sarili mo, haba mapapanis yan. Masisira yan. Katinan nyo ha, yung mga tao hindi na magpapatawad, ang daming naramdaman, masakit yung ulo, masakit yung batok, masakit yung dibdib, hindi makahinga. Hala, yung patawad, napapanis na sa loob mo. Lahat ng bagay na bigay ng Diyos sa atin, huwag nating sarilinin. O halimbawa, yung pagmamahal, binigay yan ng Diyos sa iyo, magmahal ka ng iba, bahagi mo. Kapag yung pagmamahal ng Diyos, sinarili mo, anong mayari sa iyo? You become self-centered, selfish, greedy, narcissist. Alam mo yung narcissist na nanggaling yan? Sa Greek mythology, may isang taong pangalan ay Narciso. So yung taong, he fell in love with himself. Nakita niya kang sarili sa salamin, aba na in love sa sarili niya. Di ba may awit na sabi, too much love can kill you. Yung tiwala, binigay yan ng Diyos sa atin ha, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, magtiwala tayo sa iba. Sapagkat yung tiwala na yan, pag sinarili mo, maging bilib na bilib ka sa sarili mo. Isipin mo ikaw lang laging tama, hindi ka nagkakamali. At laging mali ang iba. Bilib na bilib na sa sarili mo eh. Lolobo yung ulo mo. At tinan yung lobo ha. Pag sobra ng laki niyan, sasabog yan. O yung awa, binigay din yan ng Diyos sa akin. Naawa ang Diyos sa atin. Maawa din tayo sa iba. Sapagkat yung awa na yan, pagka sinarili mo yan, ay maging kawawa ka. Sabihin mo lagi, ako nang pinakawawang tao sa mundo. Maging miserable ka. You'll fall into self-pity. Kasi binigay sa iyo, hindi mo binahagi. Di ba sa dasal na Ama namin, at nasabi sa atin, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo kami sa aming makasalan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ibig sabihin, daluyan lang tayo ng grasya, ng biyaya ng Diyos. We are some simply vessels, conduits of God's blessings, of God's grace. Kaya paglingunin natin yung ating buhay, o nga pala, no? Ang daming biyaya ko natanggap mula sa Panginoon. Binahagi ko ba ito? O maaring sinarili ko lamang? Kasi medyo may madamot ako eh. Ito yung magandang pagkakataon para suriin yung ating sarili. Mahirap magpatawad. Mahirap magpatawad. Bakit? Sapagkat ang pagpapatawad ay gawain ng Diyos. Tao lang tayo. Di ba sinasabi, to err is human, to forgive is divine. Yung magkasala daw, yung magkamali daw, ay gawain ng tao. Pero ang magpatawad, gawain ng Diyos. Kaya, pag tayo ay nagpatawad, ginagawa natin ang gawain ng Diyos, kahit tao lang tayo. Napakaganda nun. Kahit tao lang pala ako, kahit marupok ako, kahit makasalanan ako, kahit mahina ako, pag ako'y nagpatawad, nagagawa ko ang gawain ng Diyos. Hilingin natin sa ating Panginoon, sa ating mahal na ina. Panginoon, mahal na ina, turuan mo ako at buksan mo aking isipan, antigin mo yung puso ko para magkaroon ako ng kababaan ng kalooban at tapang
upang magpatawad. Kung aasan ako, Panginoon, sa aking makataong kakayahan, hindi ko ito magagawa. Aminin ninyo ha, baka hanggang ngayon, may mga tao pang hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo pinapatawad. Ipagdasal natin, unti-unti, antigin ng Diyos ang ating puso upang ang biyaya ng pagpapatawad na binigay na sa atin, ibigay din natin sa iba, lalong-lalo na ang nangangailangan nito.